Ka-Express, isang nakakagulat na usapin ang muling umiikot sa basketball world matapos lumutang ang mga panibagong discussion tungkol sa NBA future ni Kai Sotto. Habang papalapit ang NBA Summer League season, muling nabubuhay ang pangarap ng maraming Pilipino na makita ang 7'3" giant na makapasok sa pinakamalaking liga sa mundo. Mas lalo itong uminit matapos lumabas ang ulat na nakatuon si Kai sa muling paghabol sa NBA opportunity ngayong 2026 at handang magsakripisyo kahit ang ilang national team commitments para sa pangarap na iyon. Ang mas nakaka-interest, marami ang nagtatanong kung may puwang ba para kay Kai sa modern NBA kung saan nangingibabaw ang mga unicorn big men tulad ng Victor Wembanyama and Chet Holmgren. Parehong matangkad, mobile at kayang maglaro sa loob at labas ng paint ang dalawang batang superstar na ito. Ngunit kung susuriin ang profile ni Kai, may ilang katangian siyang maaaring magbigay ng kakaibang value sa isang NBA team. Sa Japan B-League, nagpakita siya ng kakayahang mag-rebound, mag-block ng shots at maging passing big man habang patuloy na pinapahusay ng kanyang offensive game. Nagmula rin siya sa matagumpay na pagbabalik matapos ang ACL injury na muntik nang magpahinto sa kanyang momentum. Ngayon, lumalakas ang usapan kung maaaring maging interesadong destination ang mga team na nangangailangan ng rim protection and size gaya ng Clippers. Pero tanong ng marami, sapat na ba ang kanyang development para maabot ang level ni Wemby and Chet? Yan ang ating himamayin ngayon. Sa unang tingin, parang napakalayo ng paghahambing kay Kai Sotto kina Victor Wembanyama and Chet Holmgren. Pagkatapos ng lahat, si Wembanyama ay isa ng global superstar. Si Chet naman ay naging mahalagang bahagi ng Oklahoma City Thunder at isa sa pinaka-importanteng young big men sa NBA. Samantalang si Kai ay patuloy pa rin naghahanap ng tuluyang pagpasok sa liga. Pero kapag tiningnan natin ang pisikal na aspeto, makikita kung bakit hindi nawawala ang mga paghahambing. Si Kai ay listed as 7'3", halos kapareho ng taas ni Wembanyama at mas mataas pa kaysa kay Holmgren. May natural shot blocking instinct siya, maayos ang kamay sa loob at marunong pumasa mula sa high post. Sa modern basketball, napakahalaga ng ganitong skill set lalo na para sa mga team na naghahanap ng size na hindi isinasakripisyo ang mobility. Sa katunayan, bago pa man ang kanyang ACL injury, ipinakita ni Kai sa Japan B-League na kaya niyang makipagsabayan sa mga import at dating NBA caliber players. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na double-digit scoring games at nagpakita ng malaking improvement sa rebounding and interior defense. Pagkatapos ng kanyang rehabilitation, muli siyang nakabalik at nakapag-register ng malalakas na performances ngayong 2026 season. Ngunit narito ang pinakamahalagang punto. Hindi naman kailangang maging susunod na Wembanyama si Kai para magkaroon ng NBA opportunity. Ang kailangan niya ay patunayan na kaya niyang gampanan ang isang particular na role. Sa NBA ngayon, maraming teams ang naghahanap ng backup rim protector, situational center, or developmental big man na may haba and basketball IQ. Dito pumapasok ang posibilidad para kay Kai. Kung titingnan ang Los Angeles Clippers, isa sa mga matagal ng concern ng koponan ay ang consistency ng kanilang interior defense and depth sa front court. Hindi man nangangahulugang target na talaga nila si Kai, pero ang profile niya ay tumutugma sa ilan sa mga katangiang hinahanap ng modern NBA teams. At dito nagsisimulang maging seryoso ang tanong. Kung makakakuha si Kai ng Summer League invitation or training camp opportunity ngayong taon, maaari ba niyang patunayan na hindi lamang siya isang international prospect, kundi isang NBA-ready contributor? Titingnan natin kung ano ang eksaktong lamang ni Wembanyama and Holmgren kay Kai sa ngayon at kung gaano kalaki pa ang kailangan niyang habulin upang tuluyang makapasok sa NBA. Ngayon naman, tingnan natin ang realidad ng sitwasyon. Habang nakakaengganyo ang paghahambing kay Kai Sotto, kina Wembanyama and Chet Holmgren, mahalagang maintindihan kung bakit nauna silang naging NBA stars at kung ano pa ang kailangang idagdag ni Kai upang makasabay sa antas na iyon. Ang pinakamalaking lamang ni Victor Wembanyama ay hindi lamang ang kanyang height. Ang tunay na dahilan kung bakit siya naging generational prospect ay ang kanyang kakaibang combination ng ball handling, perimeter shooting, agility, and defensive impact. Sa kanyang taas, nagagawa niyang magdala ng bola na parang guard habang nakapagtanggol rin ng rim na parang elite center. Ganito rin ang kaso ni Chet Holmgren.
Bago pa man makarating sa NBA, kilala na si Chet bilang isang stretch big man na kayang tumira mula sa 3-point line, maglaro sa transition at magbasa ng depensa sa mataas na antas. Nang dumating siya sa Oklahoma City, mabilis siyang nakaangkop dahil ang kanyang laro ay eksaktong tugma sa modern NBA system. Dito pumapasok ang hamon para kay Kai. Hindi issue ang height. Hindi rin issue ang haba ng kanyang galamay. Ang pinakamalaking tanong ay kung kaya ba niyang maglaro sa bilis ng NBA. Sa kasalukuyang basketball environment, halos lahat ng centers ay kailangang makalipat sa perimeter defense, makasabay sa switch-heavy systems, at makapagbigay ng spacing sa opensa. Ito ang bahagi ng laro na patuloy pang pinauunlad ni Kai. Ngunit may magandang balita para sa mga Pilipinong fans. Maraming NBA teams ngayon ang hindi na naghahanap lamang ng superstar prospects. Marami rin koponan ang naghahanap ng specialized role players na kayang punan ang particular na pangangailangan ng roster. At dito, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Kai. Sa halip na ikumpara siya direkta kay Wembanyama or Holmgren, mas makabubuting tingnan kung paano siya maaaring maging isang valuable rotation center. Sa kanyang pinakamahusay na anyo, si Kai ay maaaring maging rim protector, rebounder, lob threat, and secondary passer mula sa high post. Ang ganitong klase ng player ay may halaga pa rin sa NBA, lalo na para sa mga kapunang kulang sa laki sa ilalim. Isa pang mahalagang bagay ang kanyang karanasan sa international basketball. Hindi tulad ng maraming batang prospect na puro domestic competition lamang ang dinaanan, si Kai ay nakapaglaro sa iba't ibang sistema sa Australia, Japan, at sa Gilas, Pilipinas. Ang exposure na ito ay nagbibigay sa kanya ng mas malawak na basketball understanding kumpara sa ibang developmental big men. Kaya kung tatanungin kung pantapat ba siya kaagad kina Wembanyama and Chet, sa kasalukuyan, hindi pa. Napakalaki pa ng agwat sa production, consistency, and NBA experience. Pero kung ang tanong ay may kakayahan ba siyang magkaroon ng sariling puwang sa NBA bilang isang modern 7-footer, ang sagot ay oo. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi pa rin nawawala ang interest ng mga scouts sa kanyang potential. Ngayon nakatutok ang maraming Pilipino sa bawat galaw ni Kai habang papalapit ang Summer League at iba pang NBA opportunities. Maaaring mahaba pa ang kanyang tatahaking daan, ngunit buhay na buhay pa rin ang pangarap. At kung may isang bagay na paulit-ulit nang ipinakita ni Kai Sotto sa buong karera niya, yun ay ang kakayahang bumangon sa bawat pagdududa. Kaya ang tanong ngayon, ito na kaya ang taon na tuluyan nating makikita si Kai Sotto na suot ang jersey ng isang NBA team at gumawa ng kasaysayan bilang isa sa pinakamalaking basketball success stories ng Pilipinas, at ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.